Good morning mga idol. Ngayon ay bibisitahin natin yung isang matandang babae na 80 years old na ito, di umano ayon sa kanyang anak na nakausap natin, na ngayon ay nakatira daw sa isang lumang kulungan ng baboy. Manyago? Manyago. Kung ikaw yung tatanungin, ano ang pinakang kailangang tulong nito ni nanay? Alam ko ito sigurado wala itong check-up, wala itong vitamin siguro, walang gamot. Wala kahit anong at hindi nga namin masikaso ng ano eh. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin namin. Ano yung kung ikaw ay hihiling ngayon, ano yung pinakakahilingan mo? Malay mo, may mga mabubuting puso para kay nanay. Ano yung pinakakahilingan mo para sa iyong nanay? Ang sa akin lang ay simple lang naman ang gusto ko sa akin ay ang maayos ang kanyang matitiran sa ngayon habang nabubuhay pa para kahit paano ay maano niya din ang pamumuhay na ano sa kanya. Hindi ko katulad nung panahon na talagang kung saan saan na lamang. Kaya gusto ko lang talaga ay magawa na ito ng bahay matapos yung kanyang malipatan para ano na po ito ng maayos sa maayos. Yun lang naman ang aming problema yung ano. Maayos yung bahay niya. Ano pa bang kulang nung bahay na sinasabi nyo na yan? Ano pa ang mga kailangan? Ano lang din naman po yan, mga dingding na lang mga tabing kasi kung ano po. Yun lang naman mga ano dyan. So, kailangan yan ng plywood. Oo, yung mga ano lang din para mabalot to ng kabuuan. Pero meron na kayong mga pagpapakuha ng plywood kung sakaling meron? Meron na ako ibang mga ng mga sa bahay para maidala dyan sa ngayon po. Meron nga po kami nalapitan na gayang ano ay sa ngayon po wala pang nadating. Ay ganito na ang panahon. So, kailangan niya yung pandingding dun sa bahay, yung kanyang higaan. Siyempre, yung pagkain din ni nanay, dapat masarap-sarap din naman sana. Dapat may gatas na yung ganitong mga edad. Ano? Mamaya tingnan natin yung bahay na sinasabi nila, Idol. Bibisitahin natin kung ano pa yung kailangan nito. At baka magawa natin ito ng paraan na matulungan natin ito si nanay. Mailagay natin sa maayos na higaan na hindi katulad nito na walang dingding kapag umuulan ay problema yung kanyang sitwasyon. Nagugutom na raw si nanay. Meron ka bang hiling, pinakahiling mo sa kanya? Para po sa mga nanonood, wala pa man lang po lubos na po nagpapasalamat sa may mga mababang loob na makakatulong sa amin. Magulang, para kahit pa paano habang nabubuhay pa yung maiparap namin sa kanila, sa kanya, aming kahit anong talagang mahirap ang talagayan namin na ganito eh. Kaya po sa mga manonood, maraming salamat rin po kung kakaya na yung bigay sa amin eh. Papasalamat na rin po ako habang maaga. Ilang medyo idol talagang natatats tayo sa sitwasyon na ito ni nanay. Pero sa mga susunod ay babalik tayo dito para subukan natin kung ano ang tulong natin may bibigay at maalis natin siya sa ganitong sitwasyon na talagang nakakaawa, kahabag-habag yung kanyang kalagayan. Yung isang anak nito ni nanay na nag-aasikaso sa kanya na nagpapakain umaga, tanghali, hapon ay nagtatrabaho naman doon sa vulcanizing na siya naman yung nagbo-vulcanize idol. At ang alam ko, porsyento lang yung kinikita niya doon. At yun naman na ginagamit niya kung suporta dito sa kanyang magulang. Nanay idol, ganito ang ginagawa ng kanyang mga anak para makakain lang ito si nanay. So pag walang magsusubo dito, hindi rin siya kakain, ano?
malayo ang bahay mo. Medyo malayo pa, kaya bihira din siya makabisita dito sa kanyang magulang dahil medyo malayo yung kanilang tinitirhan. Hindi na raw ito nakakarinig, hindi na rin nakakakita. Ganito na lang. Sa may mabuting puso, yung comment, malaking bagay na po yan. Please follow and share para marami pa makakita sa sitwasyon na ito ni nanay. Napuputok na lang siya. Dito na rin siya nagsi-CR. Sa mga kumakain, baka kayo po ay medyo masira. Scroll nyo na lang po. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung mga termino na magagamit sa sitwasyon na ito ni nanay na mahirap. Kaya yung iba dyan, maganda ang sitwasyon. Magpasalamat tayo dahil maganda ang sitwasyon ng ating mga magulang. Pansin mo, idol, may payong na hawak si nanay dahil kapag umuulan nga, binubuksan niya yung payong para hindi siya mabasa. Nakapatong na lang sa kanyang katawan yung payong para anytime pwede niya buksan para hindi siya hindi natin patatagalin, babalikan natin kagad ito si nanay para magawa naman natin yung bahay na hinihiling ng kanyang anak para mailipat doon. At sisikapin natin malagyan ito ng katre para maganda naman yung kapag ganito kahit kutsyon, may kutsyon man lang siya. Pero sa ngayon wala. Yan lang natin matulugan. Sakit. Ito yung bahay na sinasabi ng kanyang anak idol na ito sana yung ipapagawa nila. Pero kulang pa rin sila ng pambubong. At the same time, wala pa rin silang ididingding dito sa ginagawa nilang bahay. Paano nga naman malilipatan ito ng kanilang magulang kung ganito pa yung sitwasyon? Walang dingding, kulang sa bubong, ang dami pang kulang. Ito lupa pa ito idol, yung kwarto ang gagawin ay lupa pa rin. So, kailangan talaga nito marami-rami pang materyales. Pero sana sa pagbalik natin dito ay matulungan na natin ito si nanay maipagawa itong bahay na ito para ay mailipat natin dito yung kanilang magulang na nakatira doon sa lumang tangkal ng baboy.